Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Matthew, chapter 7, verses 1 to 5. Huwag kayong humatol nang kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghahatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano mong masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Do not judge. Bakit po ayaw ng Diyos na tayo po'y maging mapaghatol o yung humahatol tayo sa ating kapwa? Ano po? Maintindihan niyo po sa nakaraan nating pag-aaral yung pong pag-ibig ng Diyos. Ano po? At bilang isang Diyos na mapagmahal, gusto niya po na ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakataong lumapit sa Kanya at maka-experience ng Kanyang pag-ibig at pagpapatawad. Kaya lamang po tayong mga tao, mabilis tayong humatol o mag-judge sa ating kapwa. Magaling tayo dyan, Kaya lang marami sa atin hindi nauunawaan yung sinasabi talaga ng salita ng Diyos patungkol po sa paghatol sa ating kapwa. So bakit po hindi natin dapat hatulan yung ating kapwa? So ang unang-una pong kadahilanan is that we don't know their true spiritual condition. Maaaring yung taong hinahatulan mo, hindi pa naman pala nakakilala sa Panginoon, hindi pa nabuborn again, kaya ganoon yung kanyang pag-uugali. Huwag mong asahan yung tao na hindi pa nabuborn again na kumilos ng maayos at mamuhay ng maayos. Kadalasan, ang mga taong hiwalay pa kay Kristo ay alipin ng kasalanan at maling gawain. Paalala sa atin yung sinasabi sa Jeremiah 13 verse 23. Can the Ethiopian change his skins or the leopard its spots? Neither can you do good, you who are accustomed to doing evil. So dito mapapansin nyo, nagpapaalala ang Biblia, mababago ba ng taga-Etiope yung kulay ng kanyang balat? O maaalis ba ng leopardo yung kanyang batik? Mahirap magbago ang isang tao kung siya'y nasanay sa maling gawain. Kaya ang message natin palagi po, mga Christians, ay ang isang tao dapat ma-born again para makapagbago siyang lubos. Kaya minsan, makakita kayo talaga ng mga unbelievers na mga sinungaling, mandaraya, magnanakaw, mapagmura, at higit sa lahat yung mga ugali na parang hindi karapat-dapat para sa isang Kristiyano. Huwag niyo po agad hahatulan kasi hindi pa po born again yung mga taong yan. Lagi niyo tatandaan, kailangan nilang makilala ang Panginoong Hesus para maranasan nila yung ganap na pagbabago sa kanilang buhay. At pangalawa, we are not aware of their background. Kaya dapat huwag tayong hahatol basta-basta. Hindi natin alam yung nakaraan ng isang tao. Maaring biktima siya ng kanyang nakaraan. Maaring naabuso siya, nasaktan siya. Maaring hindi maganda yung kanyang childhood o maaring misguided siya ng magulang na hindi marunong magpalaki ng anak. Maraming ganyang cases. At hindi pa dyan natatapos ang problema. Hindi natin alam kung ano yung mga present struggles na pinagdadaanan niya. Baka may problemang personal, baka may problema sa pamilya, pinansyal, o maaring may sakit. At ang daming tao po ngayon may sakit, hindi lamang po physically, emotionally, meron pa nga mentally. Kaya nga po mag-iingat tayo. Sabi sa Romans chapter 14 verse 10, do not look down on your brother. Kasi alam nyo, sa Biblia po, tayong mga Kristiyano, dapat we should carry each other's burden. Kung may nakita kang nagkasala, huwag mo i-condemn. Sabi sa Galatians chapter 6, verse 1 and 2, you who are spiritual should restore him gently. Tulungan mong
bago ang isang tao. Ano po? Yun ang mission natin, mga kapatid. Pangatlong dahilan kung bakit hindi tayo dapat maging mapaghatol, ito yung trabaho ng Diyos. Ano po? Hindi natin trabaho yung humatol. Tayong mga tao, we can judge people with partiality. Kaya alam nyo, mag-iingat po tayo. Ano po? Kasi huwag tayong maggaling-galingan. Tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng puso ng tao. Yan po sinasabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 7. At ang Diyos hindi siya nagpapakita ng favoritism. Ano po, tandaan nyo God does not show favoritism. Yun ang sinasabi ng Romans chapter 2 verse 11. Pero tayong mga tao, ano po, kadalasan iba ang tingin natin sa kapwa natin, ano po, at pwede tayong makapag-judge ng may partiality at may favoritism, ano po. Mag-iingat po tayo, no? Trabaho ng Diyos ang humatol. Sabi sa Romans 14:10, "Why do you judge your brother? For we will all stand before God's judgment seat." So malinaw po yun, lahat tayo haharap sa Diyos. Ano po? Panghuli, we are called to love, forgive, and reconcile people to Christ. Yan ang misyon natin, mga Christians. Kaya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19 to 20, ang tawag nga sa atin ay Christ ambassadors. We are called to forgive. Malinaw po yan. At kung paano natin pinapatawad yung ibang tao, ganon din tayo patatawarin ng ating Ama sa Langit. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 6 verse 14, kung ano yung panukat na ginagamit natin sa iba, ganun din yung panukat na gagamitin sa atin. Yan ang paalala sa atin sa Matthew chapter 7 verse 1 and 2. At ang sabi sa Luke chapter 6 verse 37, "Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven." Napakaganda po, ano? Ganun pala dapat tayo mga Kristiyano. No? Minsan po nagtanong ako sa Lord nung ako po'y bago pa lamang nagpapastor. Sabi ko, Lord, bakit kaya itong mga taong pinapadala mo sa akin ay yung mga taong parang malalala na yung pag-uugali, may diferensya, may problema, at parang ang hirap na nilang magbago ng pag-uugali. Alam niyo, pinaalala sa akin ng Panginoon, sabi niya, ang nangangailangan ng manggagamot ay yung mga may sakit. Kaya alam niyo po, sa church, dapat po isipin natin na maraming may sakit at nangangailangan sila ng manggagamot. At tayo po ang instrumento para ilapit sila sa tunay na manggagamot, ang ating Panginoong Hesukristo. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.